God purified the church for Jesus Christ. Alam niyo po yung people of God, yung pinubuo ito ng lahat ng mga tao sa Old Testament, mga mananampalataya, hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon. So, people of God. Now, sabi dito sa verse natin, yung people of God, yung church, the body of Christ, ito ay nililinis ng Diyos. Pinupurify para saan? So that He might present the church to Himself. Alam niyo po yung gusto ng Diyos from the very beginning sa Genesis 1, magkaroon tayo ng people na makikipag-fellowship siya. Yung merong ugnayan. At yung people of God, of course, sila ay banal. Walang bahid na kasalanan or karumihan. Ang nangyari lang po, nagrebelde ang tao, kaya yung mga tao ay puro gumagawa ng kasalanan. At pagtataksil, adultery, kada gumagawa ka ng kasalanan, nagko-commit ka ng adultery against God. So, God purifies the church. Ang ginawa ng Diyos, niligtas niya yung mga tao, yung mga mananampalataya ni Kristo, at pinipurify ito until maging perfect sila Sunday at ma-present ito kay Jesus Christ, holy and blameless. Purify His church. Kaya tayo binabago ng Diyos araw-araw para ma-present tayo someday sa ating Panginoong Kristo na pure at malinis. At pinanglilinis natin ng Diyos ay ang sarili niyang dugo. And at the same time, we purified every day. Nililinis tayo ng Diyos araw-araw. What is the purpose? To present. Kaya merong someday, may makikita tayo na yung church, sama-sama from the Old Testament until to the New Testament, sama-sama yung people of God haharap sa Panginoong Jesucristo na pure, holy, and blameless, without wrinkles, that He might present to Himself without any splendor or pads or blemish. Kaya tayo piniprepare ngayon. Kaya nililinis ngayon church para maiharap dun sa groom. And the church is the bride of Christ. God purify the church for internal fellowship. Pinipurify tayo yung church para makipag-ugnayan sa Diyos ng pangwalang hanggan for internal fellowship. And sabi sa Revelation chapter 1, 2, and 3, I saw the holy city, the New Jerusalem. Yung New Jerusalem, ito yung church, the body of Christ, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. So, yung New Jerusalem, tayo yung tinutukoy nun. Kaya tinatawag na Holy City, the bride, the body of Christ, ang church, no? As a bride, beautifully dressed for her husband, and heard a loud voice from the Lord. Look, Pharaoh's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. Ang intention ng Diyos is ang church being purified hanggang sa maging perfect ang church, katulad ng ating Panginoong Jesus Christ, para magkaroon tayo ng internal communion with God. And the Diyos, He will dwell with God, be with God, have fellowship with God. Hindi tayo kasi pwede makipag-fellowship sa Diyos na hindi tayo banal. Kumbaga, ikakamatay natin yon kapag hindi tayo banal. That's why si Prophet Isaiah, nakita niya yung glory ng Diyos, ang woe to me, talagang tinatakot niya din eh. Kasi pag nakita mo yung Diyos sa ganung ating kalagayan, ikakamatay natin because we cannot stand the holiness of God. Hindi tayo makakatindig sa kalawalhatian at kabanalan ng Diyos. That's why si Prophet Isaiah talagang nakita niya yung kalawalhatian ng Diyos na someday, kapag naging perfect tayo, nagkakaroon tayo ng eternal fellowship with God. God purify the church for eternal fellowship. At napakasarap nun nakasama natin ng Diyos and makakausap natin siya ng mukhaan. Sa perfection natin, will become
1 John chapter 3, verse 2, we will become like Lord Jesus Christ. The perfection niya, katulad ng perfection natin, kasi magiging ganap ang ating kabanalan. And point number 3, God purifies the church for whole transformation. Bakit hindi purely future na lang, na mamatay na lang, or then we meet the Lord Jesus Christ? So, alam niyo po, kahit dito pa lang, pinipurify na in church. Kasi ang plano ng Diyos is a world transformation. Ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo ang bride of Christ. Gusto niya, ang bride of Christ is yung people of God and lahat ng nations makasama dito sa people of God. Kaya nga po, inutos ng Diyos na Great Commission ay go disciple the nation. Why? Kasi gusto niya lahat ng mga bansa sumunod sa Kanya. Kasi pag nagkaroon tayo ng grand reunion at minimit na natin ang ating Panginoon sa Kristo, face to face lahat ng people of God, since the time of Adam hanggang sa dulo ng history, lahat yung people of God na binubuo ng iba't ibang nation, iba't ibang ethnic groups, haharap tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, pure, malinis, without wrinkle, without blemish. And that is gonna be our reunion. And then we will have eternal fellowship with God. Ngayon pa lang, binabago na tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Why? Because yung pagbabago natin, magiging pagbabago ng mundo. At habang dumadami yung Kristiyano na napupuno yung mundo ng people of God, ay magkakaroon tayo ng whole transformation. And then Jesus Christ will come back. Sa paano natin ito sa buhay? Una-una, let's be practical. Identify what will use our body before God. Bago natin isipin yung mga maraming bagay, isipin natin, ano ba yung nagpaparami sa atin ngayon, right now, right here, right now? Ano ba yung mapapasok sa isip natin na hindi nakakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Ano ba yung mga nagpaparami sa atin ngayon? Sabi ng Panginoon, nung sa kanyang conversations with his disciple or Pariseo, sino ba yung nagpaparami sa tao? Ano ba yung nagpaparami sa tao? Kundi, hindi yung pumapasok sa katawan, kundi ano yung lumalabas, ano yung nasa puso mo na marami, yun yung lumalabas sa iyong bibig. At sabi ng Panginoong Hesus Kristo, pinamumugaran yung puso natin ng samot-saring kasamaan. So, ang tanong, ano ang nasa puso mo ngayon? Meron ka bang galit? Meron ka bang inggit? Meron ka bang pagnanasa? Meron ka bang gustong pagmamayari na iba gusto mong mapasayo? Meron ka bang ano yung nagpaparami sa puso mo ngayon? And let us, the Lord, to forgive us na kung ano yung laman ng puso natin ay sobrang dumi. Kailangan natin ng paglilinis, kailangan natin ng kapatawaran. So, identify what will use our body before God right now. Pangalawa, immerse ourselves in God's Word and presence. Immerse natin yun, yung ating mga sarili sa presensya ng Diyos, sa kanyang mga salita, habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Why? Because yung fellowship natin sa Diyos, hindi ito yung dayo in the future. Ngayon palang gusto na niyang makapag-fellowship sa atin. And we can do that by reading the Word of God, letting God communicate to us, na magsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita. At the same time, tayo naman yung nagsasalita sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang tawag doon, communion with God. You're having conversations with God. You have date, and lahat tayo may specific date. Kung paano mo dinidate yung asawa mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, or meron din tayong ganun sa Panginoon. And maganda kapag kagising mo palang, umaga palang, you have this date with the Lord na nag-uusap kayo. At nangungusap din ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Immerse yourself with God's words and presence. And pangatlo, influence the world by being salt and light. Kaya tayo pinapurify ng Diyos para ma-purify niya rin ang mundo. At ito ay ang pangarap ng Diyos talaga para sa isa na ebanghelyo ay patuloy na lumaganap sa mundo, sa Pilipinas, sa buong nation, at magkaroon ng influensya